Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon tayo ay mag-aaral ng ating Day 13 sa ating pag-aaral ng libro ng The Purpose of Driven Life. So manalangin po muna tayo. Mang dakila mong banal, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Panginoon ko sa aming pong pag-aaral ngayon, tulungan niyo po kami, gabayan niyo po kami, at Panginoon ko, hindi kami aalis, Panginoon ko, sa mga sandaling ito na hindi niyo po kami nabago. Kausapin niyo po kami, individualized, personalized, ayon po, Panginoon ko, God, sa amin pong pangailangan. Maraming salamat po ngayon pa lamang sa katagumpayan sa pangalan ni Jesus sa patnubig gabay ng Banal na Espiritu. Amen. So mag-share ako ng slide natin. Yan. Yung nakita niyo po ba? Ang topic natin ngayon ay about worship. Okay? Mamaya malalaman natin yan, explain natin yung worship, it's all about Him. Totoo naman, ang pagsamba sa Panginoon ay sa Kanya ang focus, sa Kanya ang focus, hindi yung sa, although meron tayong mga benefits na nararanasan kapag tayo ay sumasamba sa Panginoon. Totoo naman yun, tayo'y gumagaan ng kalooban, nawawalan ng sakit karamdaman, nagkakaroon ng himala kapag tayo sumasamba. Pero kung tutuusin, dumanas man tayo noon o wala, hindi yun ang habol natin. Sa atin sa pagsamba, hindi yung kung ano yung mararamdaman natin o kung sino yung kasama natin, parating ang focus natin ay siya lang. Siya lang ang focus. Ngayon ano ba ang worship? No, mamaya malalaman natin 'yun kasi ang akala ng karamihan ng worship ay 'pag tinanong mo, "Ano ba ang worship?" Ito po yung mabilis at yung mabagal na kanta, 'no, 'yun ba 'yun? O sige, ngayon malalaman natin. Ayan, worship God, worship that pleases God. Ang text natin ay nasa Mark 12 verse 30. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Amen. God wants your whole life, not just part of it. He asks for your commitment, heart, mind, soul, and strength. Half-hearted efforts or leftovers are not enough. Worship is not about a place, no, time, or style, but about your heart and intention. There is a right way to worship, which means doing it in a way that pleases God. True worship involves giving your full self to God. Ayan. Ngayon meron tayong apat na points ngayon. Ang una ay God is pleased when our worship is accurate. God is pleased when our worship is authentic. God is pleased when our worship is thoughtful. God is pleased when our worship is practical. Yan. Ito wala ito sa ating libro pero na na-impress lang po sa akin ay ipaliwanag mo na ano ba ang worship bago tayo tumuloy sa ating pag-aral. Pero mabilis lang naman ang ating pag-aaral eh. So, importante ito. Biblical definition of worship means giving God the honor, reverence, devotion, and surrender that belong to Him alone. In the Bible, worship is not only singing or praising, it includes bowing before God, serving Him, obeying Him, and offering our whole life to Him. Ngayon, ito yung mga biblical verse na nagpapatunay kung ano ba talaga ang pagsamba. So, may mga paraan ng pagsamba, hindi lang ito um, um, pagkanta, no? Um, Worship God by kneeling sa pagluhod, no? Pag tayo nanalangin, no? Yan ay ibig sabihin niya na ikaw ay sumasamba. Come, let us bow down in worship. Yan, let us kneel before the Lord our Maker. So,
bow down. Ginagawa niyo ba yun? Meron bang gumagawa sa atin yan? Kapag tayo ay sumasamba, meron ba sa inyo lumuluhod? Meron ba kayong nakikitang lumuluhod pa? Ayan, worship God by serving. So, maglilingkod tayo sa Panginoon. You shall worship the Lord your God. In Him only you shall serve. Worship by bowing down. Binanggit na yan kanina. Come, let us worship and bow down. God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Mamaya ipapaliwanag natin yan. Worship with reverence. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. So, kapag tayo sumasamba, dapat buong focus sa Panginoon. So, hindi yung ang focus natin ay nasa kaliwa at kanan, nasa harap at likod, kung sino yung katabi natin, o kaya naman eh habang tayo sumasamba, baka naman may nagte-text pa, meron pang nagtitingin sa Facebook, mali yun. Dapat nakapokus talaga tayo sa Panginoon. Worship through holy living. So hindi nga lang ito pag-awit, kundi yung pamumuhay ng banal ay pagsamba. Offer up our bodies a living sacrifice, holy and pleasing to God. Sabi dyan, this is your true and proper worship. So hindi lang yan nakukuha sa pagkanta, sa pagsayaw, kundi dapat bukod doon kapag ikay nabubuhay sa kabanalan, yan ay tunay na pagsamba. Binanggit natin kanina, paglilingkod, yan. Binanggit naman din talaga, joyful song. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Ayan. Worship God because of His holiness. Sinasamba natin ang Panginoon kasi banal siya. At anong oras ba natin siya sasambahin? Day and night, they never stop saying, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. So, umaga man o gabi, buong araw, tayo ay magsamba sa Panginoon. Yan. God is pleased when our worship is accurate. People sometimes create their own idea of God based on what feels comfortable. This is wrong and it's called idolatry. Worship should be based on the truth from the Bible, not personal opinions. Jesus thought the true worship is in spirit and in truth. Worship Him in truth, ito na, means worshiping God as He really is and not as we imagine Him. Worship is your spirit genuinely connecting with God, not just actions or words. It must be both heartfelt, so dapat mula sa puso, and truth-based, no? Ibig sabihin according to the Bible. So yung ano ba yung binanggit natin kanina, pagpalakpak, pag-bow down, pagluhod, di ba? Fake or showy worship is rejected. God looks at your heart. Real worship focuses on God, not your feelings or distractions. There is no one-style worship. God in a way that is real and natural for you. So kailangan authentic yung ating pagsamba. Na, God is thoughtful. Worship must use your mind, not be thoughtless or automatic. Avoid empty cliches and repeated phrases. They become meaningless. Okay, so use fresh. Ano ba yung mga cliches? No, yung um ano ba yung mga cliches na minsan binabanggit lang na tapos wala naman sa puso. Halimbawa ng mga cliches, God is good all the time, although God is good, mga ganun. Tapos nakikisabay lang sa crowd. Ngayon, hindi yan magiging cliche kapag sinasabi mo talaga mula sa iyong puso, tinedeclare mo. Pero yung sumasabay ka lang o nasabihan ka lang na yun yung mga cliches na tinatawag. Use fresh, specific words to express your love for God. Focus on God's names and character to deepen worship. No? Ano ba yung God, napakabuti mo. Ayan. Salamat sa iyong pag-ibig. Ikaw ang aming tagapagpagaling. Ikaw ang aming tagapagpalaya. Yan mga ganun. Worship should be orderly and understandable, especially for others, including unbelievers. Next.
Worship means offering your whole body and life to God. Yung binanggit natin kanina na dapat namumuhay tayo sa kabanalan. Ngayon, hindi naman ibig sabihin na ang Kristiyano ay sinless dahil wala namang nasusulat sa Bible, wala namang sinumang matuwid, wala kahit isa. Hindi naman ang Christianity hindi dapat hindi 'yun ang Christianity hindi ibig sabihin ay sinless, but you will sin less and less. Dapat pabawas ng pabawas yung iyong mga kasalanan. True worship includes like serving, giving, praying, and helping others. Real worship costs something, especially letting go of self-centeredness. Diba? So nabanggit natin kanina na ang pagsamba ay hindi ito sa nararamdaman ko, hindi ito sa kung gusto ko lang o hindi, kundi ito ay para sa Panginoon. No? Well, ayoko ng mga kinanta natin kanina kasi makaluma, hindi ganun yun. Dapat wala yun sa kinakanta, no? Kundi yun, sa focus ka sa Panginoon. Worship requires effort and choice even when you don't feel like it. Um, Ewan ko kung narinig na ninyo yung kantang Heart of Worship. Ayan, si Matt Redman, isa siyang composer, worship leader in England, tells how his pastor taught his church the real meaning of worship to show that worship is more than music. He banned all singing in their service for a period of time while they learned to worship in other ways. Hmm? By the end, kaya meron akong um, mga na nasaksihan na ang kanilang pagsamba ay wala ng drums, wala ng mic, wala ng ano, um, piano, wala ng keyboard, talagang puro boses lang, no? Kasi ang dapat sa pagsamba ay mula talaga sa puso, no? So by the end of that time, Matt had written the classic song Heart of Worship. Yun pala yung kung paano nabuo yung kanta ng Heart of Worship. Narinig niyo na ba yung kanta na yan? I'm coming back to the heart of worship. Ayan. Alam ko nakanta na natin to sa church eh. I'll bring you more than a song, because the song of itself is not what you have required. You search much deeper within than the way things appear. You're looking into my heart. Yan. The heart of the matter is a matter of the heart. Yan. Heart yan. Okay? So ngayon, may natutunan ba tayo mga kapatid? So dapat ang worship ay accurate, so tama, dapat biblical, dapat ang worship ay totoo, authentic, dapat ang worship ay thoughtful, no? Thoughtful, dapat ang worship ay practical. Practical. Okay? So ngayon, bilang pagtatapos sa ating pong pag-aaral, thinking about my purpose. Ayan, tapos na tayo. 15 minutos lang ating nagugol. God wants all of me. God wants all of me. So hindi yung boses lang tapos wala naman sa puso, 'di ba? Tapos nasa puso mo nga, tapos hindi mo naman ginagawa, 'di ba? So dapat lahat, okay? Verse to remember, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. No? So lahat yan kapag minahal natin ang ating Panginoon, buong puso, kasama ang kaluluwa, pati na rin yung pag-iisip at ang lakas. Ngayon, ang question to consider natin, which is more pleasing to God right now, my public worship or my private worship? Kailan ka ba nagsasamba sa Panginoon kapag ka lang linggo? So dapat kahit na walang nakakita kayo nagsasamba. Isa nga sa um, na-impress sa akin na minsan ay nabanggit ko na rin ito sa mga kapatiran, ang
ang linggo mo ay reflection ng iyong day 1 to 6. Di ba? Ang linggo mo ay ang nagre-represent kung ano yung ginawa mo from Monday to Saturday. No? Ngayon, kung wala ka sa church from ng Sunday, ibig sabihin maliban na nga kung talaga may sakit o may trabaho. Pero kung ikaw ay wala talaga sa pagsamba ng Sunday, ano kayang ginawa mo from Monday to Saturday at ba't yun ang naging resulta ng iyong Sunday? 'Di ba? Kasi kung ikaw ay nasa Panginoon mula Monday to Saturday, mayroong momentum hindi yun instant halt, instant stop. Ngayon kung from Monday to Saturday, ikaw ay nasa Panginoon, meron kang private worship, private na intimacy sa Panginoon, may momentum yan. At yan ay makikita, no, sa iyong Sunday. No? Yung pagsamba mo, makikita yan sa Sunday. Okay? So which is more pleasing to God right now? My public worship or my private worship? So what will I do about this? So may natutunan ba tayo? May yung ating ang pag-aaral? 17 minutes. Pero mahalaga. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. So, manalangin muna tayo. Magdakilang banal. Mag-Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon ko, sa pag-aaral po namin sa mga sandaling ito. At nawa po ay kami lahat ay matabang lupa, Panginoon ko, at gagawin po namin ito, O God, dahil we are more than just listeners, we are doers, O God. Salamat po sa pangalan ni Jesus sa patnubay kabay ng Banal na Espiritu. Amen. Parapakan natin ng Diyos. God bless po mga kapatid. God bless.